hindi nagkulang na paalalahanan tayong mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at iwasan ng mga masasamang gawain na ikaliligaya ni Satanas, sapagkat ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos ay aani ng mga gantimpala at biyaya na nagmula sa Kanya. Ayon sa Biblia, ang ating Diyos ay ang Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad. Ngayon ay aking ibabahagi sa inyo ang tungkol sa isang propeta na nagngangalang si Jonah o Jonas, na inutusan ng Diyos na maghatid ng babala sa lungsod ng Nineveh hinggil sa kanilang kasamaan, ngunit hindi niya pinakinggan ng Diyos. Isa ito sa mga pinakakontrobersyal na kwento sa Biblia at marami pa rin ang hanggang ngayon ay naguguluhan at nagtatanong kung paano nabuhay si Jonas sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Anong lungsod ang Nineveh at bakit nais itong lipulin ng Diyos? At anong aral ang ating matututunan sa kwento ni Jonas? Una, sino nga ba si Jonas? Si Jonas ay pinaniniwala ang nabuhay noong ika-9 na siglo BCE sa paghahari ni Haring Jeroboam sa Israel. Batay sa Biblia, siya ay anak ni Amittai. Si Amittai ay makalawang beses na binanggit sa Biblia. Sa libro ni Jonas, Kabanata 1, unang berso, at sa libro ng Ikalawang Hari, Kabanata 14, ika-25 berso. Siya ay katutubo sa Gath-hepher na isang hangganang bayan sa sinaunang Israel, at dito din mismo naninirahan ang propetang si Jonas. Ang kwento ay mababasa sa libro ni Jonas. Base sa Biblia, nagsimula ang kwento ng tawagin ng Diyos si Jonas upang papuntahin sa bayan ng Nineveh upang ihatid ang isang mahalagang mensahe na magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil kung hindi ay lilipulin sila ng Panginoon. Ngunit sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ang iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Ang Tarsis o Tarsus ay ang kabisirang sinaunang lalawigan ng Cilicia na matatagpuan ngayon malapit sa silangang baybayin ng Mediterranean sa bansang Turkey. Bakit hindi sumunod si Jonah sa utos ng Diyos? Narito ang posibleng dahilan. Ang Nineveh ay isang sinaunang lungsod sa sinaunang imperyo ng Assyria na madalas mabanggit sa Biblia bilang makasalanang lungsod na namumuhay sa karumaldumal na kasamaan. Ano-anong mga kasalanan ang kanilang ginagawa? Ayon sa libro ni Nahum, Kabanata 3, ika-1 hanggang ika-4 na berso, ang sabi, lungsod ng mga sinungaling at mamamatay tao, puno ng kayamanang mananakaw at masasamsam, lumalagapak ang mga latigo, dumadagungdong ang mga gulong, humahagibis ang mga kabayo, rumaragasa ang mga karwahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang espada, kumikislap ang dugo ng sibat, nakabunto ng mga bangkay, di mabilang ang mga patay. Sa mga ito'y natatalisod ang mga nagdaraan. Ang Nineveh ay katulad ng isang mahalay na babae, mapanukso at puno ng kamandag. Binighani niya ang ibang mga bansa at inalipin ang mga ito. At sa ika-14 na berso ang sabi, ito naman ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Assyria, mawawala ang lahi ninyo at wawasakin ko ang mga ribulto ninyong kahoy o metal sa templo ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ihahanda ko ang inyong mga libingan dahil hindi na kayo dapat mabuhay. Ayon sa Biblia, ang mga kasalanan ng mga taga-Nineveh ay tulad ng pagpatay, pagnanakaw, pagsisinungaling at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Assyria ay isa rin sa mga mortal na kaaway at nagpahirap sa Israel. Kaya nang malaman ni Jonas na sa bayang iyon siya papupuntahin ay hindi siya pumayag dahil nais niya itong malipol nang sa gayon ay makaganti ang mga Israelita sa kanila. Gayunpaman, ang pagsakay ni Jonah sa barkong patungong Tarsis ay inakala niya na makakatakas siya sa Diyos. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala ang Diyos ng isang malakas na bagyo kaya't halos mawasak ang barko na kanilang sinakyan. Dahil dito labis na natakot ang mga tripulante kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos ay inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. At sinabi niya kay Jonas, ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-uusap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito?
Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at lupa. Sinabi din ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya't sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalo pang lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya. Gayon pa man sinika pa rin ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalo pang lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila sa Diyos ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po Yahweh ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ng Diyos, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Dahil sa salaysay ng Biblia nagkaroon ng mainit na pagtatalo ng mga scholars at mga dalubhasa kung maaari bang mabuhay ang isang tao sa loob ng tiyan ng dambuhalang isda. Papaano nakahinga si Jonah at bakit hindi siya nalusaw sa tiyan ng isda? Ilan sa mga katanungang gumugulo sa isipan ng marami. May mga nagsasabi rin na si Jonas ay walang malay sa loob ng tiyan ng balyena dahil sa nakasulat sa aklat ni Mateo, 12 kabanata, 4 berso. Kung papaanong nasa tiyan ng dambuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganoon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Dahil sa talatang yan inihahalin tulad ng mga tao kung papaanong namatay at walang malay si Jesus sa ilalim ng lupa, ay ganoon din ang nangyari kay Jonas sa pusod ng karagatan. Subalit may mga naniniwala naman na si Jonas ay buhay sa tiyan ng balyena. Dahil base sa salaysay ng libro ni Jonas, 2 kabanata na siya ay nagdasal sa loob ng tiyan ng dambuhalang isda. Kung iisipin nga naman ay dahil sinabing si Jonas ay nanalangin sa loob ng tiyan ng isda, ay maliwanag na siya ay buhay at humihinga dahil hindi naman nakakapagdasal ang taong walang malay. Marahil hindi na mahalagang pagtalunan kung siya ay buhay o patay, dahil anuman ang mga dahilan ay walang duda na kung gugustuhin ng Diyos ang isang bagay ay mangyayari't mangyayari ito. Dahil may nagagawa ang Diyos na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Alam mo ba na noong huling bahagi ng 18 siglo ay may isang lalaking si James Bartley ang nilunok at natagpo ang buhay sa tiyan ng balyena sa loob ng ilang oras. Nagsimulang kumalat ang balita nang ito ay mailagay sa dyaryo at lumabas sa St. Louis, Missouri, US at pinamagatang A Modern Jonah. Ang balita ay kumalat sa mga karatig na lugar kaya mas lalong nakakuha ng atensyon. Ayon sa ulat, 2 maliit na whaleboat mula sa British vessel ang naglayag sa napakalamig na karagatan ng Falkland Islands para sana sa isang whale hunting. Matapos makita ang isang sperm whale, ang 21 membro ng crew kasama si Bartley ay sinubukang hulihin ng balyena gamit ang isang harpoon. Ngunit sa kasamaang palad makalipas ang ilang sandali ay sumambulat ang balyena mula sa tubig at nawasak ang isang bangka. Nailigtas ang lahat maliban sa 2 tauhan nito. Isa sa mga nawawala ay si Bartley. Nang mahuli ng mga whale hunters ang balyena at kinatay ito, napansin nilang may gumagalaw sa parte ng tiyan ng dambuhalang isda. At doon ay tumambad ang lalaking si Bartley na buhay pa rin pagkatapos ng 15 oras na pananatili sa tiyan ng isang balyena. Paano nakaligtas si Bartley sa tiyan ng isda? Tulad sa ibang mga ruminant animals, ang tiyan ng sperm whale ay may 4 na kompartamento at ang una ay walang mga gastric juices o panunaw. Dahil ang mga balyena ay hindi ngumunguya, hindi madaling matunaw ang pagkain sa tiyan nito. Ipinagpalagay rin nila na sa unang kompartamento lamang napunta si Bartley dahil ilang oras lamang siyang namalagi sa tiyan ng balyena. Samantala nagpatuloy ang salaysay sa aklat ni Jonas hanggang sa 2 kabanata. Hindi kinalimutan ng Diyos si Jonas sa loob ng tiyan ng isda dahil hindi pa nito nagagawa ang kanyang misyon. Pagdating sa 3 araw, inutusan ng Diyos ang isda na iluwa si Jonas sa may dalampasigan. Matapos mailuwa ng isda, muling sinabi ng Diyos sa kanya, Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya ay pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag,
Gugunawin ng Nineve pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Nineve, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ang lahat ng nagawa nilang kasalanan at iwan ang mga masasamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya itutuloy ang balak na pagpatay sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Subalit dahil dito nalungkot si Jonas at siya ay nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineve, kaya siya ay nanalangin. "O Yahweh, hindi ba bago pa ako mapunta rito ay sinabi niyong ganito ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarshish. Alam kong kayo ay Diyos ng mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lamang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay." Sumagot ang Diyos, Anong ikinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Diyos sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas, ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, "Mabuti bang mamatay na ako?" Sinabi sa kanya ng Diyos, Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot si Jonas, "Opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay." Sinabi ng Diyos, Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineve? Ito isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit sa 100,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama. Bagamat malinaw pa sa sikat ng araw ang salaysay ng Biblia hinggil sa kwento ni Propeta Jonas, ay marami pa rin ang nagdududa dito dahil wala umanong karagdagang pruweba maliban sa Biblia na magpapatunay dito. Subalit mahalagang tandaan na hindi lahat ng nakasaad sa Biblia ay kinakailangan ng patunay upang masasabing totoo. Dahil kung ang isa ay may bukas na pangunawa at kaisipan, ay hindi ito mahirap unawain. At kung sasabihin kailangan ng pruweba o pangkatanggap-tanggap, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakikita ng ating mga mata, ngunit nararamdaman natin ito. At kung ikaw ay talagang naniniwala sa Diyos, malamang ay maniniwala ka rin sa kanyang salita. Ang pangunahing aral na mapupulot sa kwento ni Propeta Jonas, marahil ito ay nagsilbing paalala para sa marami na ang pagsunod at pagtanggap sa kautusan ng Diyos ay isang mahalagang bagay na kahit na ito ay hindi natin nauunawaan o hindi natin gustong gawin dahil tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kanyang mga plano. Natulad ng ginawa ni Jonas na sa unang tawag ng Diyos ay hindi siya nakinig, kaya't ipinaalala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Binibigyang diin din ng kwento ang pagpapatawad at pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali na tulad ng lungsod ng Nineve. Ito ay nagpapahiwatig na kahit na gaano man kasama o makasalanan ang isang tao, kung handa kang magsisi at humingi ng kapatawaran sa iyong mga pagkukulang sa taos-pusong pananalangin, ay didiringgin ito ng Panginoon. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.